Good evening! Hi, I'm Verna. And I'm Tracy And welcome to Bonfire Night. So muli, welcome po namin lahat ng mga pastor, mga primary leaders, mga disciples, mga magulang. And kung first time mo dito, welcome sa Bonfire Night. Wini-welcome din po namin ang aming mga ka-Bonfire Night na nanonood sa iba't ibang bansa. So bago tayo magsimula, panoorin muna natin ang Bonfire Things to Remember. Here are your bonfire things to remember. Bring your notebook, Bible, and ballpen. Open your heart to the message. Hashtag Puspus Yarn. No unnecessary activities while watching. Hashtag multitasker. Wag ganon. Focus on the message through our speakers. No? Kasi kung makikita natin, ang gaganda ng promise. Ang gaganda ng Hashtag promise. focus ka lang. Invite and tag your friends. Be a blessing. Hashtag friendship goals. Engage by sharing your thoughts and leave comments below. Respond to the message and take action. Oh, huwag kalimutan mga ka-bonfire ha. Paalam! So, praise God sa ating Bonfire Things to Remember. So, tayo mga ka-bonfire, maging mindful po tayo habang ongoing yung ating live. Make sure po natin na hindi lang tayo watching, but active din po tayo sa ating comment section. Amen to that. That's why let us all be excited. Kaya na-encourage ko ang bawat isa na sama-sama po tayong tumayo at papurihan natin ang ating Panginoon together with our worship team sa pamamagitan ng isang awitin. Panginoon, Ikaw lamang ang aking buhay. Manahan ka sa bawat isa sa gabing ito. Ikaw lang ang aming itataas at idadakila. Sama-sama nating awitin. Oh Jesus, Ikaw lamang ang buhay ko. Oh Jesus, Ikaw lamang ang buhay ko. Ikaw ay sapat, wala nang iba. Kaligayahan ko, kaganapan ko, oh Jesus, Ikaw lamang. Sa'yo lamang sumasamba, nagpupuri, maglilingkod sa'yo. Sa'yo magtitiwala sa habang buhay, oh Jesus, Ikaw lamang. Oh Jesus, Ikaw lamang ang buhay ko. Oh Jesus, Ikaw lamang ang buhay ko.
sapat, wala nang iba. Kaligayahan ko, kaganapan ko, oh Jesus. Ikaw ay sapat, wala nang iba. Kaligayahan ko, kaganapan ko, oh Jesus. Ikaw lamang, sa'yo lamang sumasamba, magpupuri, maglilingkod sa'yo. Ikaw ay tapat, sa'yo nagtitiwala sa habang buhay. Sa'yo lamang, sa'yo lamang sumasamba, nagpupuri, maglilingkod sa'yo. Ikaw ay tapat, sa'yo magtitiwala sa habang buhay, oh Jesus. Ikaw ay sapat, ikaw ay sapat, wala nang iba. Kaligayahan ko, kaganapan ko, oh Jesus. Ikaw ay sapat, wala nang iba. Kaligayahan ko, kaganapan ko, ikaw ay sapat, wala nang iba, wala nang iba. Kaligayahan ko, kaganapan ko, oh Jesus. Ikaw ay sapat, wala nang iba, wala nang iba. Kaligayahan ko, kaganapan ko, oh Jesus. Ikaw lamang, sa'yo lamang sumasamba, nagpupuri, maglilingkod sa'yo. Ikaw ay tapat, sa'yo magtitiwala sa habang buhay. Isa pa, sa'yo lamang sumasamba, nagpupuri, maglilingkod sa'yo. Ikaw ay tapat, sa'yo magtitiwala sa habang buhay. Ikaw ay sapat, wala nang iba. Kaligayahan ko, kaganapan ko, oh Jesus. Ikaw ay sapat, wala nang iba. Kaligayahan ko, kaganapan ko, oh Jesus. Ikaw lamang.
So praise God, and tonight let us all be excited dahil muli makarinig tayo ng salita ng ating Panginoon through our speaker. So we are reminding everybody na habang ongoing po yung pakikinig natin ng message tonight, huwag natin hayaan na tayo po ay ma-distract, but tayo po ay mag-focus sa message na ating mapapakinggan ngayong gabi. Amen to that. That's why let us ready our hearts and our minds sa message na mapapakinggan natin tonight. So for our speaker, she is one of the primary 12 of CGS Las Piñas, a leader of leaders, a School of Leaders 1 teacher, a professional, and my loving mother. Let's welcome Sandra Sim. Good evening! Ayan, so good evening sa ating mga ka-bonfire ngayong gabi na to, and sa lahat ng mga nanonood ng ating program sa gabing ito. And I would like also to thank sa ating pastor and Pastor Adele for another chance, no, na binigay sa atin na opportunity to speak, to share the Word of God. And also thank you din sa ating mga bonfire admin, no, for choosing us, no, sa ating message ngayong gabi na ito. Ayan, so wini-welcome din natin yung mga nanonood, hindi lang sa locally, internationally, of course. Ayan, so good evening, and I would like to take this opportunity sa mga nakatapos ng ating Encounter God Retreat, ayan, 2024, ayan, so congratulations po. Okay, so before tayo mag-start ng ating message, samahan niyo po ako mga kapatid na mag-opening ng ating program today, no, as we share the Word of God through prayer. Ayan, so let us pray po. Father God, maraming pong salamat sa gabing ito, Panginoon, ay muli mo kaming tinipon, O God, upang makinig ng iyong salita. Dalangin ko po, Panginoon, na ikaw ang siyang manguna, at ikaw, of course, Lord God, ang dapat na maitaas, Panginoon, sa oras na ito. Dalangin ko po na patuloy na ang mga nanonood, Lord God, ay i-open nila ang kanilang heart, mind, sa kanilang maririnig, Panginoon, ay mensahe na mula sa iyo. At sa mga wala pa ngayon, dalangin ko, Panginoon, na ma-remind mo sila, Lord God, to open their gadgets, Lord God, at patuloy na manood sila ng live ng ating bonfire, Panginoon, for them to receive the word and to be blessed also. Lahat ng ito, Panginoon, ay tinataas namin sa pangalan mo. Glory to you, and honor to you, O God. Ito pong aming dalangin. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Ayan. So muli, magandang gabi po sa ating lahat. So, syempre, ang pinaka number 1 na dapat natin pag-usapan is yung salita ng ating Panginoon. So, open natin, no, yung ating mga Bibles. And prepare din natin yung ating pen and notebook as we take our notes, which is ito yung talagang nature natin or culture natin, mga kapatid. So, buksan natin ang ating mga Bible, no? Madalas ito yung naririnig natin. Bukod sa maikli yung verse, ayan. Some of us ay kabisado na natin kung ano to yung verse natin, and karamihan, ito yung nagiging life verse nila. So, ngayong gabi, ni-reveal ng Lord, no, personally sa akin about sa Matthew chapter 6 verse 33. Ano sabi diyan? But seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be added to you. Ayan. So ano ba'y dapat na sinisik natin, no, pagdating sa paglilingkod natin sa Panginoon? When we say seek first the kingdom of God, napaka-importante na as a disciple, we are called to grow in Him, diba? We are called, no, to be able to grow spiritually. And that His kingdom. His kingdom comes, sabi nga, to the people who seek God and His righteousness. At pag nakita natin, mga kapatid, that we are spiritually growing, no, anong sinabi dyan? His righteousness. No, everything, no, na yung old life natin, dito natin makikita talaga na
there is changes. No? And God will sees us as a righteous one. And dito na rin natin makikita na all these things will be added unto us. Minsan kasi, seeking Him sometimes is parang napapagod tayo. Pero alam natin na when we seek His Word, the Bible is filled with spiritual growth. Yung scripture na binibigay sa atin ng Lord, it really encourage us to increase, number one, syempre yung faith natin sa Kanya. And hindi natin nakikita, we become more like Jesus. And sabi nga, scriptures for spiritual growth challenge us towards biblical maturity. Kaya nga, minsan nakikita natin yung mga sarili natin, ano ba yung nagiging problema? 'Di ba? Lagi nating i-remind yung sarili natin that we need to seek first the kingdom of God. Through what? Through to receive the spiritual growth sa bawat isa sa atin. Kasi pag nagkaroon tayo ng spiritual growth, andun yung rooted na tayo in Christ and standing firm in Him. 'Di ba? So whatever circumstances or adversities na mararanasan natin, lahat yan, 'di ba? Hindi natin mararamdaman. Lahat yan mapagtatanggupayan natin kasi we are rooted, no? And dahil you seek the Lord Jesus Christ, you seek His kingdom, nagkaroon talaga tayo ng spiritual growth. Dito natin makikita na it demonstrate sa bawat isa sa atin yung gratitude na nais ng Lord sa bawat isa sa atin, regardless of the situation na meron ka ngayon. Minsan kasi, nag-stop yung seeking natin sa kingdom ng Panginoon. Bakit? Kasi because of the uncontrollable situation na nangyari sa atin. Pero lagi natin iisipin, mga kapatid, seeking first the kingdom of God and His righteousness will be able to give us the strength that we need. 'Di ba? Lalo na po tayo, napaka-importante na ang bawat isa sa atin, mag-grow talaga tayo spiritually. Bakit? Kasi tayo yung, tinawag ng Panginoon. Tayo yung gagamitin ng Lord para sa mga taong needed. 'Di ba? Sila yung mga taong na nangangailangan talaga ng tulong na kung saan masagip natin or ma-rescue natin sila sa kadiliman. Pero kung tayo mismo, we are not seeking the Word of God for us to grow spiritually, nothing will happen and nothing will change. Dito po sa verse na to, talagang nakita ko rin na napaka-importante na pag nag-seek tayo sa kingdom ng Lord, talagang mag-grow tayo, mga kapatid, spiritually. And nakita ko dito, kaya nga sabi ko, yung team na maganda talagang ma-impart din sa bawat isa sa atin is makita natin ano ba yung benefits ng spiritual growth. Ayan. So, the benefits of spiritual growth kapag sinik natin ng Lord. So, what are the benefits of spiritual growth? Number one na nakita ko dito, it improves your relationship with God. Kapag inuna natin at talagang binild natin yung magandang relationship natin sa Lord, nag-i-improve yung relationship natin sa Lord. Sabi nga, di ba, dati di ka naman nagpipray. Marami sa atin, lagi nilang testify, kala nila yung prayer is like something lang na memorize. Pero dito, sa ginagawa natin, kapag sinik natin ng Lord, unti-unti nadidevelop tayo Unti-unti, hindi mo alam, nagpipray ka, nagiging, yung prayer mo, sometimes selfless na yung pagiging prayer mo, di ba? Hindi na laging request sa Lord. Bakit? Kasi na-improve yung relationship natin with the Lord. And makikita natin dito na sometimes we always ask for God's wisdom. Pero hindi natin alam, 'di ba? Hindi tayo nabibigyan. Bakit? We don't read His word, Kaya nga 'di ba, pag may mga chances tayo na may mga bagay tayong pinagdadaanan, bakit hindi natin alam kung paano natin solusyonan? Kasi we don't have the word of God. We don't seek His kingdom, 'di ba? Another thing, we want to please God. Madalas gusto natin gawin yun, but we don't know what to do. Bakit? Kasi hindi tayo seryoso sa ginagawa natin. We really want to obey His words, but lack of knowledge and instruction and teaching, na maaaring ibigay sa atin. At yes, ibinibigay ito ng Holy Spirit sa bawat isa sa atin. Sabi nga, di ba, kapag may alam ka sa salita ng Diyos, panigurado may paglago at may pagpapala. Pero
lahat yan hindi natin pinapakinggan. No? Bakit kaya? Kaya nga, di ba, napaka-importante na makita natin dito sa Proverbs chapter 3, verses 5 to 6. Anong sabi dyan? Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, submit to Him and He will make your path straight. Kapag andun yung humility natin at pagtitiwala natin sa Panginoon, seeking His kingdom, it really improves your relationship with God, mga kapatid. No? And sabi nga dito, relationship to God will direct us to a better future. No? Magkakaroon ka ng ng tamang kaisipan, tamang principle, tamang response, no? Sa lahat na nangyayari sa buhay natin. The Lord will lead us to the right path. And sure lalo na magiging humble person tayo. And sabi nga dito, the first and most important benefit of a spiritual growth is having an intimate relationship with the Lord Jesus Christ. Na unti-unti, nadidevelop yan sa atin. And makikita natin, diba? There are a lot of people na nakikita nila ang laki ng changes sa buhay natin. Kasi bakit? We really we need, no? And it is a must that we need to seek first the kingdom of God. Kung gusto natin gamitin tayo ng Panginoon in His kingdom, tayo muna mauna, mga kapatid, na isik natin kung ano yung nais ng Lord sa atin. Build our relationship to Him. Kasi ang Lord, mas malapit siya eh. Ang Lord, mas malapit siya sa mga taong seeker, 'di ba? Mas binibigyan ng attention ng Lord yung mga seeker people. Kaya, the person most important talaga na dapat natin gawin is seek Him first, no? And magkakaroon tayo ng spiritual growth. At ito yung nakita ko talaga na benefits kapag pinilit natin, no? At nagkaroon talaga tayo ng interest sa pag-seek natin sa ating Panginoon. It really improves our relationship with Him. Hindi ka lang magiging prayerful, mga kapatid. Lahat yan magmamanifest sa buhay natin. The way you think, the way you do your decision in life, di ba? The way you considered a situation, di ba? So lahat yan, will ng Lord sa buhay natin. Pangalawang nakita ko, for our spiritual growth, sabing ganyan, it transform your life. Yan, napaka-importante na kapag na-build natin yung relationship natin kay Lord, na-develop natin yung relationship natin sa Lord, unti-unti nagkakaroon transformation ng buhay natin. And lagi nga na ang sinasabi ni Pastor, di ba, ang isang miracle ng buhay natin is that genuinely matransform ka. Kasi hindi tayo pwedeng sinasabi na transform your life ka, pero hindi naman nakikita sa buhay mo. Sinasabi mo na disciple ka, pero wala kang prayer. Sinasabi mo disciple ka, pero wala kang cell group, no? May mga excuses ka. Hindi yung transform life, mga kapatid. Ang isang transform life, mas niyayakap niya yung ministry na ipinagkatiwala sa kanya, pinangangalagaan niya, yung mga taong ipinagkatiwala sa kanya, at lalong-lalo na, meron tayong humility and discipline life na kung saan andun yung obedient ng bawat isa sa atin. Sabi nga, as we grow in Christ, we will experience many changes in our life. Kasama na dyan yung marriage natin, yung career, health, finances natin, yung character natin, yan yung the best. Minsan kasi, yun yung nagiging reason o barrier kung bakit hindi tayo natatransform. Kasi mas binibigyan natin na reservation yung mga ganun eh. When we want to seek the Lord Jesus Christ, His kingdom, dapat talaga, everything will change. No? Mag-grow tayo. At yung mga relationship natin, ma-restore yan, ma-reform yan. Kumbaga, sabi nga, 'di ba, sa pag mga gadgets, 'di ba, nare-reformat siya. So dapat ganun yung mangyari sa buhay natin. Napaka-importante yung interaction din natin with other people kasi kapag spiritually growing tayo, nakita yung transform yung life natin, mas may encourage yung mga tao na lalong lumapit sa Panginoon because of us, because of you. And nakikita natin dito, you became a blessing to them. Diba? Hindi ka lang generous when it comes sa finances. You became generous in prayer, diba? In sharing the Word of God, and most especially, diba? Intentionally, pinapakita natin na dapat ito yung maging lifestyle ng bawat isa sa atin. Lagi nating iisipin na everything begins to take a turn for the good.
And that is a transformed life, di ba? You enjoy a whole new outlook and principle in life that will transform us para mag-mature tayo. And lagi nating iisipin na things from good to a better to best. Diba? Hindi ka lang yung, kontento na ako to become an attendee sa cell group. Ay, kontento na ako, nakarinig ako ng preaching ni Pastor every Sunday. Hindi lang hanggang doon, mga kapatid, para mag-grow tayo spiritually. If we really want to grow spiritually, sabi nga, we need to seek first the Lord Jesus Christ. And wag natin hayaan na hindi tayo magiging part ng morning prayer, yung daily devotion natin, yung ating simbahay, cell group. Yan yung mga dapat na nagiging lifestyle natin. Kasi dyan unti-unti natatransform yung buhay ng bawat isa sa atin. And dito natin makikita yung sarili natin. You became witness to others, di ba? And soon you will become a leader. When we seek God, lagi nating iisipin that every day is transformation. Diba? Unti-unti nababago yung buhay mo. Unti-unti nakikita mo na yung sarili mo na hindi ka na nagko-complain sa mga small things. Diba? Kapag kaharap ka na ng mga tao na unbeliever, diba? Parang ang tingin nila sa'yo, encouraging yung mga sinasabi mo and very motivated sa kanila. So, dapat ganun tayo bilang mga disciples. And always a comfort with Jesus, no? We not only have companion na kapag nag-transform yung life natin at sinik natin yung word ng Lord, di ba? Nakikita natin, unti-unti, we walk in Him, di ba? And andun talaga yung guide ng Lord sa bawat isa sa atin. And kumbaga dito natin makikita na hindi lang tayo nagtitiwala na nanampalataya sa Panginoon. Unti-unti na nakikita natin, we follow Him, di ba? So, lagi natin isipin, sa Philippians chapter 1:6, sabi nga dito, I am sure of this, that He who started a good work in you will carry it on to the completion until the day Christ Jesus. Diba? Kapag nag-continue tayo, mga kapatid, no, yung spiritual growth na makikita natin, yung benefit nito talaga, it really transforms our life. Sabi nga sa Colossians chapter 2, verse 6-7 So then, just as you have received Christ Jesus as Lord, continue to walk in Him, being rooted and built up in Him. 'Di ba? Hindi yung na-encounter mo, 'di ba? Like yung last week, 'di ba? Yung encounter natin, hindi lang na-encounter mo siya. Tapos after nun, what will happen? Sabi dito, dapat rooted ka, build up with Him, continue to walk in Him. Paano tayo magko-continue to walk in Him? 'Di ba? Daily devotion, morning prayer, kausapin natin lagi yung leader natin na kung saan sila yung mga taong anointed people na kung saan ipinagkatiwala sa atin or binigay sa atin ng Lord to continue us. Diba? So, napaka-importante talaga yung spiritual growth ma-evaluate natin. No? Unti-unti. Hindi naman siya sobrang mabilis. Pero nakikita natin may process talaga. Through lahat naman ng bagay sa atin, di ba, may process. No? Even yung mga food that we take, pinaprocess naman yan . Same thing, di ba? To have a transformed life, napaka-importante, magpa-undergo din talaga tayo ng process. Kaya nga, hindi tayo nawawalan lagi ng sinasabi ng laging tayong ini-involve ng mga leaders natin sa mga class natin, di ba? Online class natin, o di ba? Like sa life class. After life class, hindi naman nag-i-stop dun . Andun yung destiny process natin, di ba? Soul 1, 2, and 3. So, dun pa lang, well-equipped na tayo, mga kapatid, di ba? Mahalin natin at yakapin natin kasi it will give us spiritual growth. At dahil dun, yung benefit nun sa'yo, nagtatransform yung life natin. Kumbaga, genuinely nararamdaman natin yung gabay, yung nais ng Lord sa buhay natin. And unti-unti nakikita natin, di ba, yung mga bagay na nakikita natin na nagiging burden sa atin, inaalis siya ng Lord. Di ba? At lalong niyang pinapagaan yung buhay ng bawat isa sa atin. Ayan. So number 3, ang benefit ng spiritual growth natin, it prepares you for services. Ayan. So hindi ka lang habang buhay, di ba, na makikinig, hindi ka lang habang buhay na attendee or disciple, di ba?
sa vision na meron tayo, may process tayo, yung discipleship system. Sa akin, ito na yung pinaka-the best na sistema for us to grow spiritually. Bakit? Ang dami nating gagawin, pero makikita mo talaga, may result, may progress, may development. Diba? Hindi yung nag-church ka lang, tapos after ng church, what will happen? 'Di ba? Wala kang nakakausap, wala kang kasing cell group, 'di ba? Hindi na enlighten yung mga words ng Lord sa iyo kasi bakit? Wala kang wala kang pag-aaral, walang process na nangyayari. At dito sa process natin, sa mga ginagawa nating pag-aaral, it really unleash your highest potential. Marami akong kakilala ng mga leaders, mahihiyain yan sila. But because they undergo sa process, sa pag-aaral natin online, grabe, multiplier pala, 'di ba? So, ganun tayo dapat, maging porsigido tayo. Kasi ito yung verse natin sa vision Sabi nga sa Matthew 28:19-20, "Therefore go and make disciple of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you, and surely I am with you always to the very end of the age." Dito pa lang yung verse na to, wala kang makikita na mag-i-stop ka. Pinapag-go ang bawat isa sa atin. Make disciple, hindi lang sa kapitbahay natin, of all nation. Diba? Kaya nga kung tinignan natin, ang bonfire, hindi lang siya napapanood locally. Ang bonfire, hindi lang siya napapanood lang kung saang provinces, diba? But internationally. Bakit? Kasi yung nais ng Lord. Baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Dito makikita natin na ang Panginoon Kristo, talagang andun yung gabay niya sa bawat isa sa atin. And dito din natin mararanasan, mga kapatid, na kapag sinik natin ang kingdom ng Panginoon, grabe yung challenge na marireceive talaga natin. Disciples are called to serve intentionally. At yan yung challenges sa bawat isa sa atin. Marami sa ating leader na talaga namang nakita natin na naging buhay na nila ang disciple, ang mag-disciple, ang mag-win, di ba? And sa system natin, hindi lang ikaw na andito para makinig. Intentionally, you must become a leader. Kasi yun yung sabi sa atin when we grow spiritually, it really prepares you for a service, Yung kung saan tayo naman yung magbibigay ng encouragement sa mga tao, tayo naman yung gagamitin because of the Word of God. Dahil unang-una, sinik mo yung kingdom ng Panginoon. So, lagi natin iisipin na ang sistema na meron tayo, yung intentional discipleship, it really a must. 'Di ba? Urgent na to 'Di ba? Hindi na tayo pwedeng bukas na lang or next time na lang. May pinagdadaanan ako, sa susunod na lang. Walang ganun. Kasi hindi natin alam kailan darating ang Panginoon. At baka mamaya, yung mga taong ipagkakatiwala sa'yo ni Lord, wala na. Di ba? Ibig sabihin na lulod na sila sa kasalanan kasi, bakit? Ikaw yung naging reason kung bakit may delay. Di ba? Kaya it's really a big challenge to everyone. Lalo na sa mga encounter last week, di ba? Ano ba yung sabi ni Pastor? Dapat di na tayo delegates. Dapat isa na tayong guides. Tayo na yung magwi-win sa family natin, sa mga kapitbahay natin, sa lahat, sa kapatid natin, katrabaho, sa mga tao. Kasi sabi nga, walang scarcity ng mga soul, di ba? Matindi ang battle na haharapin natin, lalo na kapag piniprepare tayo ng Lord sa mga services na gagawin natin. Piniprepare tayo ng Lord sa leading, sa pag-lead, sa pag-reach out ng tao. Pero hindi ka dapat na umatras at sumuko. Bakit? Kasama natin ng Lord. If you feel something na, ako lagi kong nare-remind yung sarili ko, physically napapagod tayo, di ba? Pero hindi tayo mag-stop. Go back to the cross. Isipin mo lagi. Tignan mo yung cross, kung ano ang nangyari dyan. Sino ang pinako dyan? Bakit siya pinako? Di ba? Bakit yung cross na yan, patuloy na nag-stand yan sa atin. Kasi, nire-remind ang bawat isa sa atin na ang Panginoon si Kristo, even though kaya niya talikuran tayo, hindi niya ginawa because of His love sa atin. Kaya, sa mga battle na pagdadaaran natin, lagi natin tatandaan na tinawag na tayo ng Lord to serve Him, to win people.
And it's a big a reminder sa atin that the Lord Jesus Christ is our example. Bakit? He spent His entire ministry on earth in service. 'Di ba? So si Lord, doon nandito siya sa earth, wala naman siyang happy-happy, 'di ba? Hindi naman siya nag-travel, 'di ba? Yung travel niya with the purpose. Talagang ni-reach out niya yung mga tao, hindi lang sa isang lugar, no? Talagang in-equip ng Panginoon, and that is why He built His disciple. Napaka-importante that to reach this level of growth, discipleship system is needed. A disciplined disciple is needed, 'di ba? Kasi nga intentional yung ginagawa natin. And ito yung nais ng Lord sa atin. We are called to serve, 'di ba? Dahil yun nga yung identity ng bawat isa sa atin eh. Discipleship must show spiritually na kung saan magmamature ng bawat isa sa atin, and we will become, no, the leader to lead people entrusted sa atin ng Lord. And lagi nating isipin na the greatest achievement, no, ng buhay natin sa vision na meron tayo is to become a leader, no, a discipler, a mentor, no. Huwag natin hayaan yung sarili natin na nandito tayo sa mundong ito, wala tayong may iwan legacy. Yan yung plano ng Lord sa bawat isa sa atin. Lagi nating isipin na we do not commit a ministry to be a burden. Kasi alisin din talaga tayo ng Lord dito sa ministry na ipinagkatiwala niya. We must always be reminded that we must be useful in His kingdom. No, God wants to see how far you have come before entrusting His ministry in your hands. No? Na, yun ang gusto ng Lord sa atin eh. Kaya nga if you want God to use you, you need to commit to spiritual growth. No? Hindi tayo pagkakalooban ng Panginoon kapag hindi tayo well prepared for the service na hinihingi sa atin ng Panginoon. Spiritual growth awakens your love for the things of God. Kaya we need to seek Him. No? We need to seek the kingdom of God. His people must be guided and beloved. No? Huwag tayo maging madamot to express our love, our comfort to the other people. Kasi ganyan din naman yung ginawa sa atin ng mga leaders natin. Sabi nga, if you ever find yourself lukewarm, then know you have stopped growing. You love everything God loves without hesitation. Diba? Walang excuse. Huwag natin sabihin na, papahinga muna ako, diba? Hindi ganun. Every day is a battle, but every day is a blessing. Lagi natin tatandaan yan. You love your neighbors as God commanded you. Kaya biniprepare tayo ng Lord for the services, diba? Lagi nating i-eradicate yung doubt and fear na ramdaman natin kasi it's not from the Lord Jesus Christ. No? Kaya, napaka-importante na we need to seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be added to us. At yung spiritual growth is part yan talaga na mag-grow tayo because you seek the kingdom of God, and the Lord will really give us improvement, no, sa relationship natin sa Kanya, no. Ipapakita ng Lord yung transform life natin kasi piniprepare na tayo ng Lord as a servant. Kaya, ang may iwan ko lang sa bawat isa sa atin na you are called, no? You are part of the team ng kingdom ng Panginoon. No? You are part of the kingdom na kung saan God is designed you to be a servant, to be a leader, to encourage people, to motivate people in leading them to the Lord Jesus Christ. Kasi ako, lagi ko nga sinasabi sa mga disciples ko din na kung hindi tayong gagamitin ng Lord, sino? Pwede ba niyang gamitin yung mga adik sa labas? Siyempre, pag ginamit yun, lahat na lang, ganun. So what will happen to us? Wala nang peace, di ba? Kung tayong gagamitin ng Lord, magpagamit tayo mga kapatid. Pero dapat natin unahin na mag-grow tayo spiritually para kung ano yung masasabi natin sa Kanya, it's all about the Word of God. And manually, ang makikita sa buhay natin is yung salita at yung nais ng buhay ni Lord para sa atin. Diba? And I hope and I pray na ang bawat isa sa atin, no, ma-remind talaga tayo na we really need to grow spiritually talaga. Kasi ito yung magbibigay sa atin, mga kapatid,
ng tamang kaisipan, tamang solusyon sa lahat ng mga katanungan or questions natin. No, kaya always do our daily devotion, connect with the Lord Jesus Christ. Sabi nga ni Tatay nung nagpunta kami, nag-mission kami sa Mindoro, sabi niya, lagi naman daw siya nagpi-pray. Pray siya ng pray mula binata pa siya, prayerful daw siya eh. Pero nakalimutan niya magbasa ng Bible, kaya kulang. 'Di ba? Totoo 'yun, mga kapatid. Di naman talaga ma-complete kapag tayo lang yung nagsasalita sa Panginoon. It will complete yung growth natin spiritually kapag we do our daily devotion, we read the Bible, no? At ina-apply natin yung salita ng Panginoon sa buhay natin. So wag natin hayaan na pray lang tayo ng pray, tapos pag hindi sinagot ni Lord, magtatampo tayo sa Kanya. No? Napaka-importante na we must be prayerful and devote ourselves to read the Bible every day. No? Inseparable yan, hindi yan pwedeng maghiwalay. Kaya dapat talaga patuloy, no? Habang kaya pa natin magbasa, malilinaw pa yung mga mata natin, 'di ba? Magpagamit tayo sa Panginoon and read His Word every day. Kaya nga isang malaking factor talaga na makapag-encourage tayo ng tao, makapag-build tayo ng ating mga cell group kapag andon, mga kapatid, no, yung nais ng Lord sa buhay natin. So, sa ating conclusion, sabi ko dito, as a disciple of God, we need to remember that spiritual growth is an ongoing process that will take the rest of our lives to complete. In eternity, we will experience the fullness, no, of all this spiritual growth na pangako ng Lord sa atin. But in the meantime, habang naandito pa tayo, we must remain sensitive to God's ongoing work in our lives and respond with obedience. No, sabi nga sa Colossians chapter 2 verse 6 to 7, so then, just as you have received Christ Jesus as Lord, continue to walk in Him, being rooted and built up in Him and established in the faith, just as you were taught and overflowing with gratitude. Diba? Tayo mga disciple, we are destined, no, to become useful in God's kingdom. Pero bago tayo maging useful, mga kapatid, no, kailangan isik muna natin yung nais ng Lord at magpaggamit tayo. So, mag-grow tayo spiritually through having a connection sa ating Panginoon. Kasi yan lang yung magiging key and tool natin para sa kapurihan, sa pag-honor natin sa Panginoon, and to become useful in His kingdom. So, I hope and I pray na ang bawat isa sa atin, marami tayong natutunan at na-remind tayo ngayong gabi na to. So, salamat sa salita ng Panginoon na ibinahagi niya sa atin ngayong gabi na to. Kaya, thank you and let us close in prayer na po, mga kapatid. Father God, maraming salamat po sa natapos namin mga salita mo na aming narinig. Salamat din po, Panginoon, sa pag-reveal ng mga salita mo na kung saan we must grow spiritually, Lord God, so that we became useful in your kingdom. And through seeking your kingdom, Panginoon, through seeking your word, Lord God, makikita namin na unti-unti ang buhay namin ay natatransform at you prepare us, Lord God, para sa paggamit mo sa amin, sa mga needy people, sa mga lost people, Lord God. Touch our heart, touch our mind, Lord God, so that ang bawat isa sa amin, Panginoon, nakarinig ng iyong mensahe, Panginoon, ay ma-encourage kami at patuloy na mag-grow kami spiritually dahil this is very needed sa bawat isa sa amin. Tulungan mo ang bawat isa sa amin, mga Panginoon, na magkaroon kami humility and obedience, Lord God, sa mga nais mo sa buhay namin. Lord, walang imposible sa iyo. All things are possible. Kaya naniniwala po kami sa iyong mga pangako, sa iyong mga salita, Panginoon, na magpapalakas sa amin upang gawin namin yung pinapagawa mo, lalong-lalo na, Panginoon, ng vision na in-entrust mo sa bawat isa sa amin. Maraming pong salamat, O God, at ang lahat ng ito, Panginoon, inaalay namin at itinataas namin sa iyo na may pagpapakumbaba, Panginoon, sa aming mga puso at isip. Ikaw po ang aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. In Jesus' name we pray. Amen and amen. So, God bless po and thank you sa bawat isa na nakatune in sa ating bonfire. And good night po. God bless.
Ang tinig mo ang aking hanap-hanap sa gitna ng bawat takot at paghihirap, sa kabila ng aking pagkukulang. Katapatan mo, O Diyos, tanging laan sa puso at damdamin. Ika'y mananatili, walang hanggan ang ating mong pag-ibig. Natagpuan ang iyong pag-ibig na dakila. Doon sa krus, ako'y iyong pinagdaanan. Jesus, ako'y aawit ng walang hanggang pagpupuri. Ang puso ko'y sa'yo Panginoon, ikaw ang kaagapan. Kabutihan mo sa'kin di nakukulang. Panginoon, ikaw lang ang kailangan. Magpakailanman sa'yo ako mananahan. Sa puso at damdamin, ika'y mananatili, walang hanggan ang ating mong pag-ibig. Natagpuan ang iyong pag-ibig na dakila. Doon sa krus, ako'y iyong pinalaya. Jesus, ako'y aawit ng walang hanggang pagpupuri. Ang puso ko'y sa'yo ay mamalaki sa presensya mo. Natagpuan, ako'y binago ng pag-ibig mo. Hanggang undan ay mamalaki sa presensya mo. Luwalhatiin ang pangalan mo. Hanggang undan ay mamalaki sa presensya mo. Natagpuan, ako'y binago ng pag-ibig mo. Hanggang undan ay mamalaki sa presensya mo. Luwalhatiin ang pangalan mo. Ako'y natagpuan ang iyong pag-ibig na dakila. Doon sa krus, ako'y iyong pinalaya. Jesus, ako'y aawit
Praise God and thank you po ma sa message na hinatid niyo po sa bawat isa. At alam ko, marami din po tayong natutunan. Kaya we encourage everyone to continuously post your takeaway lines using This hashtags. So praise God and salamat po sa lahat na nakasama namin dito sa ating Bonfire Night. So salamat po sa ating mga pastors, sa ating mga primary leaders na masipag na nagbumobilize for Friday, sa ating mga cell leaders and sa mga invites. We pray po na ma-involve po kayo sa ating mga online cell groups. So continually, we encourage everybody na patuloy niyo pong suportahan ng ating CJS Philippines Facebook page, ang ating CJS Philippines Bonfire Facebook page, yung ating YouTube channel, TikTok, and Instagram. Itong mga social media accounts po natin, let us make sure na minamaximize natin ito all for God's glory. Amen to that, and we continuously encouraging everyone na patuloy niyo pong suportahan ng ating online simbahay. So sama-sama po tayo mag-worship together with our fellow family, friends, and colleagues. At Sabado pa lang, andun na yung nirarally na natin ang ating invitation para sila rin ay mabless sa message na ihatid sa atin ng ating buting pastor, Pastor Rami Henares Jr. So, thank you and God bless!